Ang Bases Conversion and Development Authority, BCDA, na pinapatakbo ng Estado ay nagsasagawa ng pag-aaral para sa isang waste-to-energy facility na tinitingnan bilang isang public-private partnership, PPP, na proyekto upang magbigay ng renewable energy source para sa Clark Freeport at Special Economic Zone. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa gitna ng lumalalang krisis sa enerhiya, sinabi ng BCDA na nagsasagawa sila ng pag-aaral para sa isang panukalang waste-to-energy facility sa Tarlac. Ang pasilidad ay naglalayong palakasin ang supply ng kuryente at pagtutusto sa mga tagahanap at pangangailangan ng energy ng mga mamumuhunan sa Clark. Kasama sa pag-aaral ang pagpili ng site, pati na rin ang teknikal, kapaligiran, panlipunan, legal, pananalapi, gayon din ang pagsusuri sa ekonomiya para sa disenyo, konstruksyon, pati na rin sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng pasilidad. Pagkatapos makumplito ang pag-aaral, ang BCDA ay magsasagawa ng isang pampublikong bidding para sa pasilidad, na nilayon upang mabuo bilang isang proyekto ng PPP. Sinabi ng Presidente at CEO ng BCDA na si Joshua Bingkang na ang state-run firm ay nakatuon sa paggamit ng smart and green innovations habang itinutulak nito ang napapanatiling pag-unlad ng mga ari-arian nito. Ang paggamit ng teknolohiya ng waste-to-energy, sa partikular, ay magpapabago sa pamamahala ng solidong basura at magsusulong ng green energy, na tumutulong sa paglipat ni Clark patungo sa isang pabilog na ekonomiya. Ayon sa isang pag-aaral ng World Bank, ang taunang pagbuo ng basura sa buong mundo ay inaasahang aabot sa 3.4 bilyong tonelada pagsapit ng 2050. Ang mga emissions na katumbas ng carbon dioxide mula sa paggamot at pagtatapon ng solidong basura, na pangunahing hinihimok ng mga open dump at landfill na walang sistema ng pagkolekta ng gas, ay inaasahang tataas sa 2.6 bilyong tonelada sa 2050 mula sa 1.6 bilyong tonelada noong 2016. Sa teknolohiya ng waste-to-energy, magagawa ng BCDA ang bahagi nito sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions, habang tinutugunan din ang mga pangangailangan sa energy ng ating komunidad, sabi ni Bingkang. Ang Waste-to-Energy Project ay naaayon sa layunin ng gobyerno na isulong ang Solid Waste Management Initiative sa bansa. Ang mga waste-to-energy system ay isang napapanatiling paraan upang gawing kuryente, init, o gasolina ang municipal solid waste. Maaari nilang bawasan ang mga greenhouse gas emissions, landfill space, at dependency sa fossil fuels. Samantala, ang Steel Asia Manufacturing Corporation, ang nangungunang tagagawa ng bakal sa bansa, ay nag-anunsyo ng mga planong magtayo ng isang makabagong 30 bilyong pesos, planta ng bakal sa Candelaria, Quezon, na naglalayong gumawa ng mabibigat na structural steel na produkto na kasalukuyang 100% imported. Ang pasilidad, na inaasahang magsisimulan ng operasyon sa 2027, ay nakahanda na makabuluhang bawasan ang pag-asa ng bansa sa mga dayuhang supplier, na naging iligtas sa bansa ng tinatayang $1.2 billion taon-taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Steel Asia Manufacturing Corporation na ang pabrika ay gagawa ng mga heavy structural steel products na kasalukuyang inaangkat ng Pilipinas. Sabi ni Steel Asia Chairman at Chief Executive Officer Ben Yao, lilikha ng humigit kumulang 7,000 trabaho sa halip na magbigay ng trabaho sa China, Vietnam, Thailand, Korea at Japan, ang mga pangunahing supplier. Sinabi rin ni Yao na gagawa ang planta ng mga H-beam, I-beam, angulo, channel, sheet piles, at plate na may carbon footprint na 70% mas mababa kaysa sa tradisyonal na proseso ng paggawa ng bakal.
Aniya na, gumagamit ng recycled scrap metal at gumagamit ng electric arc furnace na teknolohiya, ang mga lead time ng paghahatid sa mga proyekto ay magiging mas mabilis din, mula 3 hanggang 4 na buwan para sa mga pag-import hanggang 1 hanggang 2 linggo kapag ang Candelaria plant ay operational na sa 2027. Tutulungan din ng pabrika ang Pilipinas na makatipid ng $1.2 billion taon-taon. Iginawad ng SteelAsia ang engineering, procurement, at construction management para sa planta sa MCC Huatian Engineering at Technology Company Limited. Binanggit ng kumpanya na ang MCC Huatian ay ang pandaigdigang pinuno at pinakamay karanasan na kumpanya ng inhinyero sa pagbuo ng mga plantang bakal, na nakagawa ng higit sa 230 mga planta ng bakal sa 14 na bansa. SteelAsia Manufacturing Corporation, para sa paglalaro ng malaking kontribusyon sa layuning itayo at buhayin ang industriya ng bakal sa Pilipinas at para sa pagdadala ng mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipino. Matatandaan, sa inauguration ng SteelAsia's Compostela Works, sa Barangay Poblacion, Compostela, Cebu, nakapagganap na itong gumana. Magkakaroon ito ng taunang kapasidad sa produksyon na 1 milyong tonelada ng rebar, na magiging pinakamalaking planta ng bakal sa bansa. Sinimulan ng SteelAsia Manufacturing Corporation ang mga operasyon nito noong 1965, ito ang pinakamalaking producer ng rebar sa Southeast Asia, at ang tanging tagaluwas ng bakal ng Pilipinas. Ang Compostela Works ay ganap na naaayon sa kamakailang nilagdaan ng administrasyon na Tatak Pinoy Law, na naglalayong bawasan ang pagdepende sa pag-import at gawin ng bansa na ina ng industriya para sa sektor ng pagmamanupaktura. Sinusuportahan din ng proyekto ang pangunahing programa ng administrasyon na Build Better More, na naglalayong pasiglahin ang paglago ng industriya at pag-unlad ng infrastruktura.